Ito pa rin ang The Working President. Sa ating special report, ipapaliwanag namin sa inyo kung ano ang Republic Act 9505 o mas kilala sa tawag na Pera Bill. Tunghayan din natin ang benepisyo ng batas na ito para sa mamamayan. Let's watch this. Naging ganap na batas noong ika-22 ng Agosto ang Pera Bill sa bisa ng paglagda ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Republic Act No. 9505. Ang pera o Personal Equity and Retirement Account ay isang voluntary contribution para sa mga empleyadong nais mag-impok ng pera para sa kanilang retirement. Isa ito sa mga maaring pagpilian maliban sa SSS at GSIS para sa pag-impok ng mga retirement contributions, particular na para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang mga OFWs ay hindi sakop ng mandatory contribution ng SSS at GSIS at ang retirement account na ito ay isang oportunidad para sila ay makapagtabi ng halaga para sa pagdating ng mga araw. Paano ba makakapag-impok ang mga empleyado na gamit ang sistema ng pera? Maaari nilang ipasok ang salapi nila sa pera investment products, kabilang dito ang mga investment trust fund, mutual fund, annuity contract, insurance pension products, pre-need pension plans, shares of stocks and securities na nakalista at kinakalakal sa ating stock exchange, exchange-traded bond at iba pa. Bukod sa retirement contributions, maaari ring magdagdag ang contributor ng hanggang sa kabuang 100,000 pesos bawat taon sa kanyang account at 200,000 naman para sa mga mag-asawa. Para naman sa mga OFWs, hanggang 400,000 pesos ang maaaring idagdag kada taon. Walang minimum na halaga ang nakatalaga. Sa mas malaking halaga ng kontribusyon, mas malaki ang tubo sa paglipas ng mga taon. Sa isang panayam kay Senador Edgardo Angara, ang pangunahing may akda ng batas na ito, ipinaliwanag niya ang kagandahan ng paggamit ng pera kumpara sa regular na pag-impok sa bangko. What assurance do they have na itong pera nila hindi mawawala o hindi sila malulugi? Kasi ito under supervision ng Central Bank. Itong account nito parang inilagay mo rin, nideposito mo rin sa bangko at protektado ng Central Bank. So imbis na ilagay sa bangko, mas malaking kikitain nila dito. Siyempre dahil ang interest income nito ay libre sa tax tax-free. So magmumultiply at magko-compound. So lalaki yung kung halimbawa nag-start ka ng at age let's say you started working at age 21, nag-set aside ka ng 50, tapos age 25 nakabot ka ng 100,000 a year naman siguro yung kung nag-umpisa ka ng age pagpalagay na 25 at age 55 after 30 years pwede mo nang withdraw yon, siguro yung contribution mo million na. Sa kasalukuyan, ang Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga lead agencies ng programang ito. Naghahanda sila ng mga implementing rules and regulations at mga guidelines kung paano makakapagsimulang mag-impok ang mga empleyadong interesadong gamitin ang Pera Pension Scheme. Pinaliwanag naman ni Congressman Ramon Turano, ang principal author sa lower house, ang kahalagahan ng isang retirement scheme na gaya nito. Primary purpose of this bill is actually to promote savings among the Filipinos, and also it's aimed to address their needs during their retirement years. So we're pretty much very optimistic that with the implementation of this law, we will improve our savings rate as compared to the other countries in the Asian region. May iba't ibang mga institusyon ang nakahandang tumanggap ng mga contributions ng ating mga empleyado. Sa
Sa oras na mailatag ng Bangko Sentral at iba pang kinaukulang ahensya ang mga hakbang sa pagkolekta ng mga kontribusyon. There will be a lot of what do you call this suppliers, or what do you call them, that will provide these pera instruments. No, banks is one, insurance companies is another, and that's why there are a lot of government agencies that will be involved in the implementation, the proper implementation of this law. Because of the passage of this bill and the implementation of this law, there will be different and wide array of products that will be made available, no, to the investor. Ang lahat ng iiimpok at kikitain ng mga investments na ito ay tax-free. Bukod pa riyan, pagdating ng retirement at kukunin na ng contributor ang pera, bibigyan siya ng income tax credit na aabot sa 5% ng kabuuang halaga ng kanyang kontribusyon. Ang kagandahan nito, hindi lamang tataas ang ating savings rate sapagkat tayo isa sa pinakamababa sa buong Asia, 19-20%. Ito'y maaaring tumaas ng 30%. Kung hindi, yung perang malilikom natin ay magagamit sa ating sariling development. Sana'y marami kayong nakuhang impormasyon sa episode namin ngayong linggo. Tune in again next week para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga programa ng pamahalaan dito lang sa The Working President. For comments or suggestions and additional information on the activities of the President as well as our program, just log in to our website at www.rtvm.gov.ph. Muli ako po ang inyong lingkod, Julina Magdangal. Magandang araw po sa inyo lahat.